Isang history nga ang nagawa ni Junmar Fajardo dito sa Philippine Basketball Association at nakuha niya ang kanyang ikapitong MVP. Hinamon nga noon ng pagsubok si Junmar dahil nga sa malubhang fracture sa tibia ang kanyang natamo at nasabi niya sa kanyang sarili na baka hindi na nga siya makabalik pa sa kanyang dating kondisyon at hindi makagalaw katulad ng kanyang galaw noon. Pero sa awa nga ng Diyos, ayon na rin kay Junmar ay nakarecover ito at mas lumakas pa nga ang kanyang laro. Mahirap kapag ang tibia ang nabali o na-fracture dahil na rin sa may mga ganitong klase ng injury na nagiging permanente ang epekto sa kilos ng isang tao, pero buti na lang at sa kaso ni Junmar ay nakarecover nga ito ng maayos. Hindi nga siya makapaniwala na makakakuha pa siya ng isa pang MVP noong nadama niya o nakuha niya ang injury niya sa tibia at inakala talaga niya na ito na ang kanyang huling laro at MVP sa PBA dahil nga sa hindi nga rin biro ang kanyang injury. Ang akala rin noon ni Junmar ay hindi na nga siya makakapag-compete pa laban sa ibang players ng PBA sa level na kung saan talagang intense ang mga play at tulakan, banggaan at pisikalan nga sa loob ng paint, pero nagawan nga ng paraan ng kanyang mga doktor para makabalik ito sa dati niyang magandang kondisyon. Isang history ang nagawa ni Junmar sa PBA at hindi nga rin may pagkakaila na isa siya sa best center ng PBA o kung hindi naman kaya ay siya ang greatest of all time center ng PBA. Kung sumasang-ayon kayo na si Junmar nga ang greatest of all time ng PBA sa center position ay pwede ninyong i-comment nga ang inyong pagsang-ayon at kung hindi naman ay pwede ninyong ilagay sa comment section kung bakit hindi nga si Junmar ang greatest of all time center ng PBA para sa inyo at kung may ibang players kayo sa center position na nakakahigit nga kay Junmar dito sa PBA ay pwede nyo rin na ilagay yan sa comment section at ang dahilan nga ninyo kung bakit matatagalan nga bago ma-break ang record ni Junmar sa PBA dahil na rin sa 7-time MVP ang kanyang nakuha habang ang mga sumunod sa kanya sa rankings ay sina Ramon Fernandez at Alvin Patrimonio na merong tig-apat na MVP award. 3 MVP award naman ang nakuha ni Adornado, Abet Gidaban at Daniel Defonso habang tig-2 kina Willie Miller, Benji Paras at James Yap. Nakakalayo na nga si Junmar sa pagiging MVP at siya ang number 1 player ng PBA na merong 7-time MVP award. Mahirap-hirap nga rin na ma-break ang record ni Junmar at karamihan sa mga players na merong tig-4, 3 at 2 MVP awards ay hindi na nga aktibo. Naglalaro pa rin naman sina James Yap at Daniel Defonso pero wala na sila sa kondisyon pa para makakuha ng MVP awards. Mukhang matagal-tagal nga bago ma-break ang record ni Junmar sa pagka-MVP at alam naman natin na mahirap makuha ang parangal na ito at kailangan talaga na mag-stand out o mangibabaw ang iyong laro at stats habang nananalo ang inyong team. Para sa akin ay may kasiguraduhan na nga na mailalagay si Junmar sa Hall of Fame ng PBA at sasabihin na natin ito habang malakas pa siya at aktibo. Pwede pang madagdagan ang MVP award ni Junmar at umabot nga sa 10 ang kanyang MVP award dahil kita naman sa laro niya sa FIBA World Cup at Asian Games na talagang nasa kondisyon siya at kayang-kaya pa niyang makakuha ng MVP award. Official na nga rin na si Tony Bishop ang import ng Ginebra at magiging maganda nga ang mga laro dito sa PBA ngayong Commissioner's Cup Conference dahil na rin sa dekalidad ang mga import ng karamihan sa mga PBA teams. Defending champion ang team ng Ginebra pero mukhang ang team ng SM rin ang kanilang makakalaban sa finals at ito ay ang raw prediction lang natin base na rin sa kondisyon ng mga players at tinatakbo o galaw ng mga team sa negosasyon nga sa kanilang mga players. Pwedeng abutin nga ng mahabang panahon ang pagkakabreak ng record ni Junmar dito sa PBA at sa ngayon ay wala tayong nakikitang aktibo na player na malapit-lapit nga dito kay Junmar Fajardo. Binigyan rin ng parangal ang mga Gilas players sa opening ng PBA at kinilala ang kanilang pagiging kampiyon dito sa Asian Games. Nakakalungkot nga lang na wala si Justin Brownlee sa koponan ng Ginebra ngayon at under suspension nga siya. Most improved player naman ang nakuha ni Ahan Misi at ngayon nga ay maglalaro siya para sa team ng Ginebra na siya namang isa sa magpapalakas nga sa Gene Kings. Sa ganda naman ng kondisyon ngayon ni Junmar at may kasama pa siyang import ay nakikita natin na makakapasok sila sa top 4 teams ng PBA ngayong conference na ito. History nga ang nagawa ni Junmar at may katagalan rin bago nga ma-break ang kanyang record na ito. Pwede nyo ring sabihin ang inyong opinion tungkol sa mga PBA teams na aabot nga sa top 4 ngayong conference na ito at gagawin natin ng research at review ang mga yan. Para sa atin nga ay nakakalamang ang SMC teams sa conference na ito ng PBA at hindi malayo na 2 SMC teams ang magkaharap sa finals. Panalo nga rin ang Magnolia Hotshots laban sa team ng Token Tex at mukhang magkakaroon ng problema ngayon ang MVP Group ngayong conference na ito ng PBA. Maliwanag na SMC Group ang nakakalamang ngayong conference na ito ng PBA dahil nga sa ganda ng tinatakbo ng mga negosasyon nila sa mga players at maging ang kanilang mga players nga rin ay nasa kondisyon. Nakakuha pa sila ng mga bagong players na makakatulong sa kanilang team gaya ni Ahan Misi para sa team ng Ginebra at magiging malaking tulong nga siya para sa team ng Ginebra para madepensahan nila ang kanilang championship title.